Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Narito ang mga layuning pampagkatuto para sa araling ito. Una, nakagagawa ng plano ng proyekto at ikalawa, nakabubuo ng recycled project ng may pag-iingat. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Alam nyo ba mga bata na ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay may maraming kahalagahan para sa kapaligiran, ekonomiya, at lipunan? Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at incinerator, na tumutulong sa pag-iwas sa polusyon ng lupa at tubig. Ang paggamit ng recycled materials ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga likas na yaman tulad ng mga puno, mineral, at tubig dahil hindi na kailangan kumuha ng bagong materyales. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang sustainable na ekonomiya at lipunan. Ito ay nakakatulong sa pangangalaga sa kalikasan, paglikha ng mga trabaho, pagtitipid ng enerhiya, at pagbawas ng polusyon. Sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga praktika ng pagre-recycle at paggamit ng recycled materials, maaari tayong mag-ambag sa pagbuo ng isang mas malinis, mas ligtas, at mas matatag na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa araling ito, kayo ay matututo sa paggawa ng plano at pagbuo ng recycled na produkto. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Una ay ang plano, isang detalyadong paghahanda para sa mga bagay na gustong mangyari o maganap. Pangalawa, proyekto, isang gawain o trabaho na gustong isakatuparan. Pangatlo, produkto, ito ang nalikha na resulta ng paggawa mula sa mga materyales. At panghuli, ang pagre-recycle ay ang proseso ng pagkolekta, pagproseso, at muling paggamit ng mga materyales mula sa mga itinapon na produkto upang makalikha ng mga bagong produkto. Mga bata, anong mga produkto kaya ang maaaring malikha mula sa mga recyclable materials na nasa larawan? Ang mga sumusunod ay mga hakbang na kinakailangang gawin upang mabilis na makapagkalap ng mga recyclable materials. Una ay ang pangungulekta. Ang mga kinakailangang materyales ay maaring makalap sa mga sumusunod na lugar tulad ng loob ng ating bahay, sa kapitbahay at maging sa daan o ating paligid. Pangalawa, pagse-segregate. Ang hakbang na ito ay pagpili ng mga nakolektang recyclable materials na nasa maayos na kondisyon o maaari pang gamitin. At pangatlo, paglilinis. Ang mga napiling recyclable materials ay lilinisin o huhugasan upang maayos at malinis itong magamit sa isang proyekto. Narito ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng mga kasangkapan. Una, tukuyin ang mga kasangkapang kakailanganin. Pangalawa, suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. At pangatlo, subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Isinasaad dito ang pangalan ng proyektong gagawin. Halimbawa, parol na yari sa plastic bottle, alkansya na yari sa lata, at iba pa. Pangalawa, layunin sa paggawa. Isinasaad dito ang mga dahilan kung bakit gagawin ang isang proyekto. Halimbawa, upang makagawa ng parol mula sa mga plastic bottles na nakakalat sa kapaligiran. Pangatlo, mga materyales na gagamitin. Ito ay mga kakailanganing materyales upang magawa ang proyekto.
Ang mga halimbawa nito ay mga recycled plastic bottles, lata, carton, bote, at iba pa. Pang-apat, mga kasangkapang gagamitin. Ito ay mga kasangkapang gagamitin upang mapabilis ang paggawa ng proyekto. Ang mga halimbawa nito ay gunting, ruler, cutter, at iba pa. Panglima, guhit o crocus ng proyekto. Sa bahaging ito iguguhit ang kabuoang larawan ng proyekto. Ito ang magiging modelo habang ginagawa ang proyekto. Dito rin nakalagay ang mga sukat at iba pang detalye na makatutulong sa paggawa ng proyekto. At panghuli, pamamaraan sa paggawa. Dito nakatala ng sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto mula sa una hanggang sa matapos ito. Narito ang isang halimbawa ng isang plano ng proyekto. Halina't pag-aralan natin mga bata. Gawin natin ang unang gawain, pagbuo ng plano para sa recycled project. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang lingguhang reflection log. Para sa inyong pagsusulit, ito ay ang aktwal na pagbuo ng recycled project. Sundin natin ang mga nasa panuto.